Kumawala si Yuri sa pagkakayakap ko at saka sinalubong ang aking tingin. Ngumiti siya. Malungkot na ngiti at saka umiling. Tinutulan ang gusto kong gawin. Hindi daw tama. Ayaw niya raw abusuhin ang kabutihan ko. Ang pagkakaibigan namin. Napamura ko. At sino ang gusto niyang tumulong sa kanya? Sa unang pagkakataon, nagalit ako. Humulagpos lahat ang pagtitimpi ko. Nagwala ako. Gusto kong sugurin ang tarantado at irresponsableng lalaking sumira sa buhay niya. Ang dahilan ng paghihirap niya. Pinigilan niya ako sa pamamagitan ng pagyakap sa bewang ko. Umiiyak siya. Tama na, Vance, tama na. Pakiusap niya. Pero nasa sukdulan na ang galit ko. Nakakaladkad siya pero hindi pa rin bumibitiw sa akin. Persahan kong binaklas ang mga braso niya. Dahil sa lakas na hindi ko natansya, humagis ang katawan niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang nagliliyab kong galit. Nataranta ako sa paglapit sa kanya. Sa pag-alalay. Halos mabulol ako nang itanong kung nasaktan ba siya. Kasunod ng paulit-ulit na paghingi ng sorry. Hindi ko alam kung ano ang unang hihimasin, kung ano ang unang gagawin. Nagdesisyon akong dalhin siya sa pinakamalapit na klinik. Ayaw niya. Okay lang daw siya. Napaupo lang daw siya sa sofa. Malambot naman at hindi naman daw siya nasaktan. Hindi rin nasaktan ang balakang. Pero hindi ako pumayag. Hindi ako matatahimik hanggang hindi nasisigurong wala sa panganib ang sanggol sa sinapupunan niya. Wala na siyang nagawa nang igiya ko papasok sa kotse at saka yun pinatakbo. Laking pasalamat ko sa Diyos nang sabihin ng doktora na maayos ang sanggol sa loob ng katawan niya. Nalaman din naming 8-week-old na ang baby. Hinawakan ni Yuri ang kamay ko at saka inilapit sa kanyang tiyan. Lumapat ang palad ko. Naiyak ako. Naramdaman kong mahal ko rin ang batang nasa loob. Nanatili sa poder ko si Yuri. Hindi ko na siya pinapasok sa trabaho. Kailangan niyang makapagpahinga. Makakasama sa development ng bata kung kulang sa tulog ang kanyang ina. Ang mahaba at tagtag na biyahe, lalo na ang stress. Hindi na tumutol si Yuri. Hindi na nakatanggi. Lahat ng bilin ng doktora ay sinunod. Mula sa tamang pagkain, inumin, ehersisyo at mga vitamins. Araw-araw akong nakatungtong sa alapaap kung saan may bahagharing matitingkad ang kulay. Kasama ko na si Yuri. Magkakaanak pa kami. Natupad ang dati-rati pangarap lang. Magkasalo kami sa agahan. Inihahatid niya ako sa pag-alis at hinihintay ang pagdating. 4 months na ang tiyan niya nang magtungo kami sa department store para mamili ng mga gamit at damit ng baby. Pati na rin ang mga kakailanganin niya sa panganganak at pagkapanganak. Hindi ko na iwasang mangiti habang naglalakad kasama ang magandang buntis na nakahawak sa aking braso. Napapatingin sa kanya ang mga nakakasalubong namin. Siya yung buntis pero sexy pa rin at presko tignan. Bagay na bagay sa kanya ang pink na maternity dress at white rubber shoes. Inililipat na namin sa loob ng compartment ng kotse ang mga pinamili nang mapansin kong natitigilan si Yuri. Sinundan ko ng tingin ang tinitignan niya. Si Lemuel. Nakatingin din sa gawin namin.
kay Yuri. Bumaba ito sa ipinaradang motor at saka naglakad palapit sa amin. Palipat-lipat ang mga mata nito sa mukha ni Yuri at sa tiyan niyang nakaumbok. Bago pa ito tuluyang nakalapit ay inaya na ako ni Yuri. Mabilis siyang sumakay sa kotse. Pinagmamadali akong patakbuhin na palayo. Wala kaming imikan habang nasa biyahe. Walang nagsasalita. Nagpapakiramdaman lang. Nababasa ko sa mga mata niya ang puot at galit. Nang makalayo na kami, lumamlam na ang mga mata niya at ilang sandali pa, pumatak na ang luha. Nagtagis ang mga bagang ko. Sa nakita kong itsura ni Limuel, malamang ay hindi nito alam na buntis si Yuri. Gulat ang nasa anyo nito, pananabik. Nagluluha ang mga mata habang nakangiti. Tila ba, siguradong siya ang ama ng baby. Parang tinutusok ang puso ko. Gusto ko pang pagsisihan ang pag-aya kay Yuri na sa department store na yon mamili. Nasa malalim akong pag-iisip. Nagmumukmok sa loob ng aking kwarto. Napalingon ako nang makarinig ng mabining katok. Kasunod nun ang pagbukas ng pinto. Si Yuri. Inaaya akong kumain. Okay, sige, susunod na ako. Sabi ko. At saka kunwaring itinuloy ang pagsusuot ng t-shirt. Magkasalo kaming kumain. Hindi pa rin ako kumikibo. Normal ang kilos niya pero hindi nagsasalita. Ayokong mauna. Umandar ang pride ko. Galit ako. Hindi ko alam kung kay Limuel ba, kung sa kanya ba, o sa sarili ko. Sa unang pagkakataon mula nang magkasama kami, noon lang ako naunang magpaalam na magpapahinga na. Ako ang naunang pumanhik at pumasok sa aking silid. Napansin ni Dax at Jom ang pananamlay ko. Parang sasabog ang dibdib ko kung hindi mailalabas ang nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanila ang nangyari at ang namamahay na takot sa aking dibdib. Tapik sa aking balikat ang ginawa nila. Hindi sila nagkulang sa paalala. Sinabi na nila ang posibleng mangyari na huwag akong masyadong umasa dahil baka masaktan lang sa huli. Alam ko naman yun. Kaya lang, tangina. Break time namin nang lapitan ako ng guard at sabihing may naghahanap sa akin. Mapakla akong napangiti nang malaman kung sino. Si Limuel. Nag-ipon muna ako ng kalmadong loob. Kinumbinsi ang sarili na maging sibilisado at edukado. Napamura ako pagkakita sa kanya. Bagsak ang balikat, parang kawawa. Pareho kaming nakatayo paharap sa building na under construction. Binasag niya ang katahimikang namamagitan sa aming dalawa. Tama ang hinala ko. Hindi niya nga alam na buntis pala si Yuri. Marami siyang sinabi. Kasama na ang tungkol sa babaeng pinagsilosan ni Yuri. Wala lang daw yun. Narindi na lang daw siya sa kasiselos ni Yuri kaya pinatos. Nagpanting ang tenga ko. Pinadapo ko sa mukha niya ang aking kamao. 1, 2. Wala akong balak itigil hanggang hindi sabog. Inawat ako ni Dax at Jom. Tumayo si Limuel. Humingi ng tawad. Mangiyak-ngiyak. Nagpapaalam. Gustong puntahan si Yuri. Gustong makausap. Marasa kong kumawala sa mga nakahawak sa akin. Tumalikod
at nagmamadaling naglakad palayo. Nakabalot ng benda ang kanan kong kamao nang umuwi. Nadatnang kong naghihintay si Yuri. Nanlambot ang mga tuhod ko nang makitang mayroon kaming bisita. Si Limuel na may plaster sa kilay at may pasa sa gilid ng bibig. Hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang isang may edad na babaeng ipinakilalang mama. Tinanong ng ginang kung pwede akong makausap. Naupo ako. Tumabi si Yuri sa akin. Nagsimula ang pag-uusap. Matagal, maraming salita. Pero isa lang ang tumimo sa isip ko. Sasadyain daw ang mga magulang ni Yuri para mapag-usapan ang gaganaping kasal. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang tumayo si Yuri. Tumabi kay Limuel na humawak naman sa kanyang kamay. Mapait na ngiti ang sumungaw sa aking bibig habang tinatanaw ang lupang pagtatayuan ko sana ng dream house ni Yuri. Kasal na kay Limuel ang best friend ko. Nasaksihan ko kung gaano siya kasaya ng araw na yun. Umiiyak niya akong niyakap na parang ayaw nang bitiwan pa. Thank you ng thank you. Kinamayan ako ni Limuel, kasabay ng pangako magpapakatinuna at hindi pa babayaan si Yuri at ang magiging anak nila. Hangad ko ang kaligayahan nila. Franz, tara na! Baka mahuli ka sa flight mo! Nilingon ko si Dax na nasa harap ng manibela at saka tinanguan. Matapos tapunan ng huling sulyap ang bakanting lote, sumakay na ako sa kotseng maghahatid sa akin sa airport. Tinanggap ko ang project sa LA na matagal nang inaalok sa akin ng kumpanya. Chinik ko kung dala ko ang passport ko. Napabuga ako ng hangin nang mabasa ang pangalang nakasulat doon. Vanessa Grace Valera, female. Naluluha akong napangiti nang maalala ang sinabi ni Yuri sa akin matapos ang kasal nila ni Limuel. Alam mo, Vance, kung naging lalaki ka lang, sa'yo talaga ako pakakasal.